pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 27, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. I have it on good information na maraming sleeper agents. Shadow agents ng China nakakalat na umano sa mahahalagang lokasyon sa Pilipinas ayon kay Senator Ping Lacson. Do I look like somebody who is bitter? Ex-PNP Chief Torre nagsalita na matapos masibak sa pwesto. May biro pa sa bagong trabaho. Lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno ipinag-utos ng Pangulo. Huwag tularan list ng mga pasaway na motorista ilalabas ng Department of Transportation. Mga batang video content creators kinilala sa Cine Bata Awards. At sa showbiz, Taylor Swift engaged na kay American football player Travis Kelce. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binasag na ni ex-Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang kanyang katahimikan. Isang araw matapos ang kontrobersyal at bigla ang pagkakatanggal niya sa pwesto. Nagpaunlak ng maikling interview si Torre sa kanyang unang pagpapakita sa media matapos ang pagkakasibaka. Pero tipid siya sa detalye ukol sa naging gusot sa pagitan ng kanyang pamumuno sa PNP at sa NAPOLCOM at DILG. Anya, marapat ay hintayin na lang siyang makapag-compose ng sarili at ng kanyang buong pahayag. Gayunpaman, nilinaw ni Torre na wala siyang sama ng loob sa nangyari at wala ring pinagsisisihan. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Regrets? Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay, pero I am not very sure if this is one of them. Wala nga akong sama ng loob, and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. At nang makaharap naman ang media, nagbiro pa si Torre na naghahanap buhay na siya ngayon bilang isang delivery driver. At naghatid nga ng birthday cake kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Dahilan para maki-birthday party na rin siya doon. Sa ngayon ay plano ni Torre na gamitin ang kanyang mga vacation at service leave para makapagpahinga. Pero sa tanong kung bukas pa rin siyang maglingkod sa pamahalaan, giit ng dating PNP Chief, nananatili siyang naglilingkod bilang isang 4-star General Police Officer. Up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. Yes. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service so, na yun, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin? I'm still a policeman with a 4-star general rank. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened time and again, pabalik-balik yan, and I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it, redeem myself, ganun lang. Kaugnay niyan, humirit si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na isang demotion ang pagkakatanggal kay General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Kinwestiyon naman ng mga kongresista ang National Police Commission sa tunay na dahilan ng pagsibak kay Torre. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas.
For the solemnity of this occasion, Mabilisan na naging turnover ceremony sa bagong pinuno ng Philippine National Police na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nitong Martes. Matapos ang biglaang kautusan ng Malacanang na tanggalin sa pwesto si General Nicolas Torre III. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order ngayong Martes, hiningian ng pahayag si National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan sa talagang dahilan. Pero sir, Tumanggi-mang magkomento, nagpahaging si Calinisan sa kontrobersyal na balasahan na ipinag-utos ni Torre na naging mitya ng hidwaan sa PNP. Na lahat po dapat ng mga third level designations po nila ay dapat po dumaan po ng NAPOLCOM. Hindi po ito bago, ito po ay noon pa ho, 1990s pa ho, ganito na ho talaga. Nagkalimutan lang po in some period in time at meron na ho mga previous resolutions po on this, Mr. Chair. Nagkomento naman si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa pagkakatanggal sa pwesto kay Torre na una na niyang hinamon ng boxing. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Ayon kay Duterte, tila lumalala ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng organisasyon. Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung Perimulya, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic. Pero giit ni Palace spokesperson Claire Castro, aalukin ng bagong pwesto sa gobyerno si Torre. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Ani ni Castro, bagamat may mga hindi pagkakasunduan sa organisasyon, respetuhin aniya ang pasya ng Pangulo ukol sa liderato ng PNP. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, kinumpirma ng bagong talagang PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na formal nang inalis bilang tagapagsalita ng Philippine National Police si Police Brigadier General Jean Fajardo. Ayon kay Nartates, ang PNP Public Information Office na sa pangunguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mamamahala sa lahat ng official announcement ng pambansang pulisya. Giit rin nito na kasalukuyang pinamumunuan ni Fajardo ang Directorate for Comptrollership. Public Information Office. Nandiyan na sa kanila lahat yun. So, all the repository of reports nandiyan sa kanya. And hinihimay niya yun so that it will be ready to the public, katulad nyo kung meron kayong tinatanong. Nagbabala si Senator Ping Lacson na kalat na ang Chinese sleeper agents o mga espiya sa mga vital location dito sa bansa at dapat nang buwagin ang network nito. Nababahala naman ang ilang mga senador sa mga donasyong high-tech equipment mula sa China na posibleng ginagamit umano sa pang-espiya. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Have it on good information na maraming sleeper agents, no? Even regular members of PLA na nandito. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense na may nakakalat na umanong Chinese secret forces dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng sleeper agents. Ani Lacson, ang mga espiyang ito ay tahimik at palihim na nag-ooperate malapit sa Malacanang, Comelec, Camp Aguinaldo at iba pang critical locations sa bansa. The whole network of espionage operations must be dismantled or at least decimated, di ba? To a large degree. Nang sa ganon, kasi agents come and go. Inaresto mo, merong papalit dyan. Gate ng mga senador, dapat nang amyendahan ang anti-espionage law para magkapangil ito. Ang soberanya natin, hindi lang nakasukat sa teritoryo. Nasa pag-aalaga rin natin sa integridad, dangal ng ating mga institusyon, proseso at pati papeles. Gaya ng insidente kamakailan na naharang ng Bureau of Immigration o BI ang Chinese national na si Joseph C. matapos magpanggap na Pilipino at nagpakita pa ng peking IDs at pasaporte. Na-trace rin na bahagi siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary Unit mula 2018 pero dinilis na matapos ang misrepresentation sa citizenship. Pangamba ng mga senador, posibleng nakakalap ng sensitive information mula sa PCG ang mga katulad ni Sina maaring makaapekto sa national security. Nakaka-fraternize sila, nakaka-develop sila ng relations
relationships, nakaka-develop sila ng level of trust and confidence. You should be wary about that. Yes, sir. Very, very soon. Bantayan ninyo dahil sabi nyo, walang security clearance. So hanggang formation lang sila dyan. Yes, Sali-sali lang sa activity ninyo. Ayon sa PCG, hinigpitan na ang proseso nito sa pagtanggap ng mga aplikante para sa auxiliary unit. Kinastigo rin ng mga senador ang ilang kahina-hinalang donasyon ng China na pwedeng magamit sa pang-espiya gaya ng computers, CCTVs, pati ang military equipments at iba pa. Yung isang computer system, pwedeng lagyan ng virus yan na later on, remote control, yung virus na yon pwedeng pagaganahin at any given time kung sino ang nagplanta ng virus na yon sa computer na yon. Sa susunod na pagdinig ng komite sa September 16, pinadadalo ng mga senador ang mismong mga kalihim at hepe ng mga ahensya ng gobyerno lalo't national security ang nakasalalay dito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lifestyle checks sa lahat ng government officials sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Kasabay ng pag-init sa usaping ito, kanya-kanya namang post ang Pinoy netizens ukol saan nila'y magarbong lifestyle ng mga kamag-anak ng mga politiko sa kanilang mga distrito. Narito ang ating balitang A to Z. Mamahaling mga bag, mararangyang sasakyan, at mga biyahe abroad. Yan ang agaw pansin na post ng ilang kamag-anak ng mga kilalang politiko na pinupuna ngayon ng ilang netizens. Sa social media platform na Reddit, ibinahagi ng netizens ang screen grabs ng anilay lavish lifestyle ng mga naturang personalidad upang tanungin kung paano nga ba nila napopondohan ang ganoong buhay. Ilan sa mga nakapukaw sa netizens ay ang social media posts ni Jennifer Duterte na asawa ni Davao City Congressman Omar Duterte, Don Victor Alcala, kapatid ni Lucena City Mayor Mark Alcala, ang mga helicopter posts ng pamilya Lagon na political family mula sa Cebu, at ang vlogs ni Claudine Co na anak ng SunWest Incorporator at former Congressman Christopher Co na kapatid naman ni Ako Bicol Party List Representative Rizaldi Co. Samantala, habang umiigting ang mga investigasyon sa mga proyektong gobyerno, utos ngayon ni PBBM. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects. Ayon sa Malacanang, sisimulan ito sa Department of Public Works and Highways, pero dapat ring ipatupad sa lahat. Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwede mag-inspect. Pero kasabay ng utos ng lifestyle checks, muling iginiit ng Malacanang na nananatiling buo ang tiwala ng Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa ngayon, wala naman pong nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na naman po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Makailang ulit nang itinanggi ni Bonoan ang alegasyon ng korupsyon sa kanyang ahensya at sa halip ay ibinaling ang pananagutan sa DPWH engineers na naka-assign sa iba-ibang distrito. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang napipintong pagbibiyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. papunta sa Cambodia sa Setyembre. Ito ay para sa isang state visit. Lilipad ang Pangulo pa Cambodia September 7 hanggang September 9. Lalahok din ang Pangulo sa United Nations General Assembly o UNGA 2025 sa New York. Sa katapusan naman po yan ng Setyembre. Sleeping with a friend, ang Philippine Eagle na si Ariela. Sa ibinahaging video ng Philippine Eagle Foundation, caught on cam ang pagdapo ng isang gamo-gamo sa tuka ng agila habang natutulog. Ayon sa organisasyon, dumadapo ang gamo-gamo sa agila para kumuha ng moisture malapit sa mata nito o di kaya naman ay para magpainit lang. Na good vibes naman ang netizens sa cute encounter ni Ariela at ng gamo-gamo.
Susunod, huwag tularan list ng mga pasaway na motorista ilalabas ng Department of Transportation. At good news, mga batang video content creators kinilala sa Cine Bata Awards. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pumanaw na ang isa sa 3 batang estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang condo unit sa Tomas Morato, Quezon City noong August 12. Kinumpirma ito ng pamilya ng batang si Carl Jayden Baldonado ngayong araw, August 27. Matapos ang ilang araw na pakikipaglaban habang nasa intensive care unit. Sa ngayon, nagtatayo na ng canopy sa gusaling pinanggalingan ng bumagsak na palitada alinsunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ayon sa QCLGU, isinasapinal na rin ang mga kasong isasampa laban sa maaaring pananagutan mula sa naturang kondominium. Sa mga motorista, ingat-ingat at maging disiplinado sa pagmamaneho dahil pinaplano na ng Department of Transportation na maglabas ng huwag tularan list. Ilalabas dito ang pangalan at posibleng picture ng mga pasaway at walang kadala-dalang mga motorista. Ang balitang ito ni Naomi Almojano. Babala para sa mga kamoting motorista, galing mismo kay Transportation Secretary Vince Dizon. Umayos-ayos na kayo. Ayon sa LTO, mula sa 1,100 show cause orders para sa traffic violators noong 2024, nasa mahigit 2,000 na ito. Sa kalahating bahagi pa lamang yan ng taong ito. Karamihan po dyan may either suspension or revocation. Siguro abot po kami ng 5,000. By the rate we're going. Kaya ang Department of Transportation planong maglabas ng huwag tularan list kada linggo. Lalamanin nito ang mga pangalan ng mga motoristang pasaway sa traffic rules and regulations. Tari lang matuto. Kung di kayo madala sa kung di kayo matatakot sa aso, sa bulta, matama, para dito, mahiya kayo. Ani ni Dizon, hindi isa sa publiko ang mga personal na impormasyon tulad na lamang ng address at mobile number ng mga mahuhuling motorista. Pero pinag-aaralan ng ahensya kung maaari nga bang ilagay ang litrato ng violator katabi ng pangalan nito. Magandang idea yun. Sige. Oo, kasi baka may mga kaparehas na pangalan. Paliwanag pa ng ahensya, hindi nila layong ipahiya ang mga matitigas na ulong motorista, kundi tiyaking disiplinado ang mga ito para sa ligtas na pagbiyahe sa mga kalsada. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nasabat ang Bureau of Customs ang higit 600 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa isang bodega sa barangay Bulihan, Plaridel, Bulacan. Ayon sa BOC, mahigit 8,000 na mga kahon ng imported na sigarilyo ang nasabat. Pinaniniwala ang galing sa China at Vietnam ang mga ito at inireport na ibinebenta sa halagang 7 pesos lang sa Central Luzon. Dagdag na ahensya, dahil iligal ay nakatakas ito sa pagbabayad ng tax sa BIR at wala rin DOH warnings na nakadikit sa mga kahon alinsunod sa batas sa bansa. Naaresto naman sa operasyon ang may-ari ng bodega, driver at isang tauhan. Walang mga permits ito. Yung mga brands na yan hindi registered. At dahil hindi registered, walang garantiya yung mga health standards. Itutuloy na ulit ngayong August 28, Huwebes, ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin para sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections sa October 13. Ito'y matapos suspindihin ng printing 1 linggo na ang nakaraan dahil sa pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng batas na pumapayag i-redistribute ang 7 seats sa parliamentary na orihinal na para sa Sulu. Ayon sa Commission on Elections, kailangan nang ituloy ang pag-imprenta kahit hindi pa napipirmahan ng batas dahil 40 araw na lang ang natitira bago ang eleksyon. Nasa 2.3 million BARM official ballots ang kailangang maimprenta at daraan pa ito sa verification na siyang pinakamatagal na proseso. Ayon pa sa poll body, walang pagbabago sa anyo ng balota. And we adopted a resolution ngayong lamang araw na ito
na kung saan sinasabi namin itutuloy na namin ang paghahanda sa ating halalan base sa 73 na distrito. Bawat araw kasi na nawawala sa amin ay ganun ka-importante. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Deputy Ombudsman Dante Vargas bilang Acting Ombudsman. Kinumpirma ito ng Malacanang ngayong araw August 27. Papalitan ni Vargas si dating Court of Appeals Judge Mariflor Punzalan Castillo na humalili kay Samuel Martires noong nakaraang buwan. Samantala, pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga ulat hinggil sa umano'y pagsasailalim kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa preventive suspension. Anya, walang suspension order na inihahain laban sa kalihim. Bumida ang talento ng mga young Pinoy filmmakers sa 5th Cine Bata Awards ng Anak TV. Documentary man, fiction, or animation, nakakabilib talaga ang creativity ng mga batang content creators. At soon, ang winners ay lalahok sa ASEAN Video Festival. Ang balitang A to Z na yan ni Lane Garcia. Kinilala ang mga nanalo sa 5th Cine Bata Awards sa Peninsula Manila sa Makati ngayong August 27. Bida rito ang mga batang may talento sa paghubog ng istorya. Through this video content, yung sa pagpahayag ng kanilang mga istorya, yung kanilang napapansin sa pamilya, sa school, nasi-share nila. Walang takot, sinasabi nila ang katotohanan. Kasi ang mga bata never tell a lie. Nakatanggap ang festival ng mahigit 100 video entries sa iba't ibang genre. The Magic of Peace ang tema ng contest na inorganisa ng Anak TV na nagtataguyod ng child-sensitive programs. Isa sa mga nagwagi ay ang Ground Zero Revisited mula sa mga mag-aaral ng Immaculate Conception de Calarian, Zamboanga City. Tampok sa video ang kanilang karanasan sa Zamboanga Siege. 13 taon na ang nakakaraan. So kasama natin ngayon ang isa sa mga nanalo dito sa Cine Bata. So congratulations sa inyo. Ayan, so ang gagaling ng ating mga kids. So anong masasabi ninyo na dito sa pagkapanalo ninyo? I would like to thank our mentors for inspiring us to continue our journey, and also we also inspired ourselves to improve in order to achieve this accomplishment. Ilan pa sa mga nagwagi ang Payapa Christian, Aninag ng Puting Sagisag, Larawan, Batong Hindi Ibinato at marami pang iba. Ang mga nanalong entry sa Cine Bata ay lalahok sa Southeast Asia Video Festival for Children sa Bangkok, Thailand sa darating na November 14 to 15. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Taylor Swift engaged na kay American footballer Travis Kelce. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. I like shiny things, but I'll marry you with paper rings. Yan nga ang sabi sa isang kanta ni Taylor Swift. Swak na swak sa exciting announcement ni Tay-Tay na engaged na sa kanyang boyfriend, ang football player na si Travis Kelce. Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang engagement announcement ng American singer-songwriter Taylor Swift at boyfriend niyang si Travis Kelce ngayong Miyerkules. Sa Instagram post ni Taylor, makikita ang ilang snaps sa nakakakilig na wedding proposal. Proud na flinex ng singer ang kanyang gold engagement ring na may rectangular shaped diamond. Kailan lang nang mag-post si Travis ng kanilang special moments ni Taylor sa kanilang bakasyon habang football off-season. Taong 2023 nang magsimulang mag-date ang dalawa at isinapubliko ang kanilang relationship noong taong ding iyon. Samantala, ni-repost naman ni Taylor Lautner ang engagement post, meaning happy siya para sa kanyang ex-girlfriend.
Ang ilang netizen at fans nag-iisip na ng wedding hashtag for Taylor and Travis. Ilan sa mga suggestions, hashtag, bakit Travis kitang mahal, honey my love so swift. Hashtag, Taylor found her Travis one. At marami pang iba. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Congrats, Tay-Tay! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating American politician na si Abigail Spanberger. Sabi niya, ang mga lingkod bayan ay dapat nakatuon sa pagseserbisyo sa taong bayan, hindi sa pansariling interes o partikular na grupo lang, kung saan inaasahan ang mabuting pamamahala, hindi ang kakulangan nito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!